Pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo, pinapadry fast nyo ba sila? Ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun? Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan, kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Quiboloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Quiboloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na siyasa. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusa ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaita ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig. 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confirm whom they believe to be their abuser. Huwag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo. Maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. Dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi
Pastor, i-interrupt ko muna oo. kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Sorry Yulia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa Hindi operasyon po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa
akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Edward, yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right.